Sa isang tahimik na kalsada sa isang maliit na bayan, isang grupo ng mga tiwaling pulis ang walang habas na nangingikil. Walang awa nilang sinipa ang motorsiklo ng isang matandang guro na naglakas loob na sawayin sila. Walang sinuman ang nangahas na lumaban. Hanggang sa isang magandang babae ang lumitaw, isang dating mag-aaral ng guro na isa palang sundalo ng Special Forces. Gamit ang otoridad sa likod niya, binuwag niya ang kayabangan ng mga nakauniporme. Ang pangyayaring ito ay yumanig sa media, pumilit sa kapulisan na magbago, at naging simbolo ng paglaban ng mamamayan. Dapit hapon na noon at ang pangunahing daan patungo sa maliit na bayan sa gilid ng Bulacan ay masikip. Hindi dahil sa karaniwang trapiko, kundi dahil sa isang grupo ng mga pulis na nakakumpletong uniporme at nakatayo sa gitna ng kalsada. Nagtayo sila ng tila isang biglaang checkpoint, pinapahinto ang bawat motorista at sasakyan. Ngunit malinaw na hindi ito isang opisyal na operasyon, walang anumang anunsyo, walang dalang dokumento ng kautusan, at ang pinakakapansin-pansin ay ang tumpok ng pera sa isang maliit na mesa sa tabi ng kanilang pansamantalang pwesto. Ang hangin ay maalinsangan, puno ng alikabok at amoy ng diesel mula sa mga jeepney at tricycle na napipilitang huminto. Ilang motorista ang napilitang dumukot sa kanilang mga pitaka, nag-aabot ng ilang pirasong pera para lamang makadaan. Mayroong sumubok na tumutol, ngunit ang nanlilisik na mga mata ng mga opisyal na iyon ay sapat na para umurong ang kanilang dila. Ang mga tao ay nagbubulungan na lamang sa kanilang mga sarili, hindi nangangahas na lumaban dahil ang uniporme ng pulis sa kanilang harapan ay nagdudulot ng takot at pag-aalinlangan. Sa gitna ng kaguluhan, isang matandang guro na may payat na pangangatawan, puti ng buhok, at makapal na salamin ang huminto ng kanyang motorsiklo. Kilala siya ng mga taga-roon bilang si Mang Tasyo, isang guro na matyaga at mapagkumbaba. Kahit retirado na, patuloy siyang iginagalang dahil sa kanyang dedikasyon sa pagtuturo sa mga bata sa kanilang barangay sa loob ng ilang dekada. Sa araw na iyon, pauwi na siya mula sa pagtuturo ng katekismo sa maliit na kapilya. Isang pulis na may malaking tiyan ang lumapit sa kanya, ang mga kamay nito ay paulit-ulit na tinatapik ang luma at kupas na upuan ng motorsiklo ni Mang Tasyo. "O, Lolo, asa na ang lagay? Kung gusto mong makadaan dito, kailangan mag-abot. Huwag kang magmalinis dito sa teritoryo namin," sabi nito sa isang magaslaw na tono, ang kanyang hininga ay amoy alak. Huminga ng malalim si Mang Tasyo, ang kanyang dibdib ay tila naninikip. "Anak, ang daang ito ay pag-aari ng bayan, hindi ninyo pag-aari. Hindi nararapat na humingi kayo ng pera sa ganitong paraan. Kayo ay nakauniporme, dapat ninyong protektahan ang mamamayan, hindi sila pagsamantalahan." Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may diin, puno ng otoridad na hinubog ng maraming taon sa silid-aralan. Ang kanyang mga salita ay nagdulot ng biglaang tensyon sa paligid. Ang ilang mga mamamayan na nakapila ay biglang napahinto sa paghinga. Alam nilang ang pagharap sa grupo ay katumbas ng paghahanap ng gulo. Ang pulis na malaki ang tiyan ay bumisi at pagkatapos ay sumulyap sa kanyang mga kasama. "Narinig niyo iyon? Itong matandang to, nagpapakabayani pa," sabi niya nang may pang-uyam. Nang walang pag-aalinlangan, itinaas ng pulis ang kanyang binti at malakas na sinipa ang lumang motorsiklo ni Mang Tasyo hanggang sa bumagsak ito sa semento. Ang motorsiklo ay gumawa ng isang malakas na kalansing, ang manibela nito ay nayupi. Muntik nang sumama sa pagbagsak si Mang Tasyo kung hindi siya mabilis na nakakapit sa isang poste. Maraming mamamayan ang napabulong sa takot. Mayroong gustong tumulong ngunit pinigilan sila ng sigaw ng isa pang pulis na nagbabawal. Nakatayo si Mang Tasyo na naninigas, nakatingin sa kanyang minamahal na motorsiklo na ngayon ay nakahandusay. Ito ay isang lumang motorsiklo na pamana pa ng kanyang yumaong ama, puno ng mga alaala. Sa isang mahinang boses ngunit malinaw, muli siyang nagsalita, "Sumusobra na kayo. Ganito ba ang paraan ninyo ng pagpapatupad ng batas? Mahiya naman kayo sa mga unipormeng suot ninyo." Ang mga salitang iyon ay parang latigo, ngunit lalo lamang nitong pinamula ang mga mukha ng mga tiwaling pulis. Dahil sa pakiramdam na hinahamon, ilan sa kanila ang lumapit, handang gumawa ng mas masama pa. Ang sitwasyon ay nagsimulang maging mapanganib. Ang mga mamamayan na nakakakita ay nanatiling tahimik, puno ng takot, walang sinuman ang naglakas loob na makialam. Ngunit sa di kalayuan, may isang taong nagmamasid sa pangyayari mula sa loob ng isang itim na kotse na nakaparada medyo malayo.
Isang dalaga na may matatag na mukha, ang buhok ay maayos na nakatali, nakasuot ng simpleng jacket, ay nanonood ng may matatalim na mga mata. Ang kanyang mga labi ay bahagyang nanginginig habang bumubulong siya sa kanyang sarili. Si Mang Tasyo. Ang guro na laging naniniwala na may mararating ako. At ngayon, naglakas loob silang saktan siya. Ang kanyang tingin ay naging kasing lamig ng yelo. Hindi siya isang ordinaryong babae. Siya si Teniente Elena Reyes, isang piling sundalo ng Special Forces ng Philippine Army, na kasalukuyang nagpapanggap sa isang misyon ng pagmamatsyag laban sa mga gawain ng pangingikil sa lugar na iyon. At sa araw na iyon, ang kanyang pasensya ay tuluyang naubos. Si Mang Tasyo ay nanatiling nakatayo ng tuwid. Kahit na ang kanyang motorsiklo ay nakahandu sa isalupa, ang kanyang paghinga ay nagsisimula ng bumilis. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa pagpipigil ng kanyang galit. Samantala, ang pulis na may malaking tiyan na sumipa sa kanyang motorsiklo ay lalong naging arogante. Nag-cross siya ng mga braso sa kanyang dibdib, hinahamon si Mang Tasyo. Kung ayaw mong magbayad, huwag kang dumaan dito. O kaya umuwi ka na lang at maglakad, matanda, sigaw niya, na sinundan ng tawanan ng kanyang mga kasama. Ilang mamamayan ang nagsimulang maawa sa nakikita nilang pagtrato. Ngunit wala pa ring nangahas na magsalita. Alam ng lahat na ang panganib ng paglaban sa mga nakaunipormeng opisyal ay maaaring magtapos sa kapahamakan. Sa gitna ng takot na iyon, narinig ang tunog ng mga yabag ng isang babae na papalapit. Ang mga itim na combat boots ay tumatama sa semento ng may katiyakan na nagpalingon sa mga ulo ng mga tao. Isang magandang babae na may malamig na ekspresyon ang naglakad patungo sa umpukan. Ang kanyang itim na buhok ay nakatali ng mataas. Ang kanyang mga mata ay matalim at ang kanyang mga kilos ay puno ng otoridad. Nang walang imik, tumayo siya sa tabi ni Mang Tasyo at tinulungang itayo muli ang lumang motorsiklo. Ayos lang po ba kayo, Tay? Tanong niya ng mahina ngunit puno ng paggalang. Napalingon si Mang Tasyo, nagulat at kasabay nito ay nakaramdam ng ginhawa. Elena. Ikaw ba yan, Elena, ang dati kong estudyante? Nanginginig ang kanyang boses, na parang hindi makapaniwala na makita ang kanyang paboritong mag-aaral mula sa nakaraan na ngayon ay nasa kanyang harapan. Ang babae ay bahagyang umiti. Opo, Tay. Ako po si Elena. Ngunit ang ngiting iyon ay saglit lamang. Bago ang kanyang mukha ay bumalik sa pagiging malamig habang tinitingnan ang grupo ng mga pulis sa kanyang harapan. Ang kanyang tingin ay nagbago, tila isang agila na nakakita ng kanyang berya. Ang pulis na may malaking tiyan ay bumuntong hininga ng may pagmamaliit. Hoy, sino ka? Huwag kang magpakahero dito. Ang usapang ito ay hindi para sa mga babaeng nakikialam. Sinubukan niyang itulak ang balikat ni Elena. Ngunit bago pa man dumapo ang kanyang kamay, mabilis na nahawakan ni Elena ang kanyang pulsuhan. Ang pagkakahawak niya ay napakalakas kaya't napangiwi sa sakit ang pulis. Bibigyan ko kayo ng isang pagkakataon. Itayo ninyo ang motorsiklong ito. Humingi kayo ng tawad sa ginoong ito at itigil ninyo ang pangingikil ninyo. Kung hindi, pagsisisihan ninyo ito. Ang boses ni Elena ay mababa ngunit puno ng banta na nagpabigat sa hangin. Isang mahinang tawa ang narinig mula sa isa sa mga pulis. Wow, ang angas. Ang lakas ng loob na utusan ang mga pulis na nakauniporme. Sino ka ba sa akala mo, ha? Lumapit sila. May isang humampas sa mesa ng kanilang koleksyon. May isa namang nagbanta gamit ang isang batuta. Ang mga mamamayan ay lalong nataranta. Ang ilan ay nagsimulang mag-record gamit ang kanilang mga cellphone ng patago. Alam na anumang mangyari ay maaaring maging mahalagang ebidensya. Tiningnan ni Mang Tasyo ang kanyang dating estudyante ng may pag-aalala. Elena, mag-ingat ka. Hindi sila mabubuting tao, baka kung ano ang gawin nila sa'yo. Lumingon lamang si Elena sandali, nagbigay ng isang nakapagpapakalmang ngiti. Huwag po kayong mag-alala, Tay. Hindi ko po hahayaang saktan nila kayo muli. Ang kanyang ngiti ay mainit para sa kanyang guro, ngunit ang kanyang tingin ay bumalik sa pagiging malamig ng bumaling sa mga pulis. Bigla, isa sa mga pulis ang humakbang pasulong habang sumisigaw, kung ayaw mong masaktan, umalis ka na rito, babaeng feeling siga. Sinubukan niyang sipain si Elena. Ngunit sa loob lamang ng ilang segundo, umikot si Elena,
sinangga ang sipa gamit ang kanyang tuhod, at pagkatapos ay itinulak ang katawan ng lalaki hanggang sa bumagsak ito sa semento. Ang mga mamamayan ay napanganga. Ang iba pang mga pulis ay nagulat, hindi makapaniwala na kayang pabagsakin ng isang babae ang isang pulis na nakauniporme ng ganoon kabilis. Si Alena ay tumayo ng tuwid. Ang kanyang matatag na boses ay umalingaw-ngaw. Hindi ako nakikipaglaro. Kung maglalakas loob pa kayong lumaban, tatawag ako ng buong batalyon. Kahit armored vehicle ay kayang bumaba sa kalsadang ito. Ang pahayag na iyon ay nagpatahimik sa lahat. Ang mga mamamayan ay nagbulungan, nalilito kung ang babae ba ay talagang may kakayahang gawin ang kanyang sinabi. Ngunit mula sa kanyang malamig na mga mata, ramdam ng lahat na hindi siya nagbibiro. Ang kapaligiran sa kalsada na dating puno ng takot ay ngayon ay naging isang nakakabinging katahimikan. Ang mga tiwaling pulis ay nagtinginan sa isa't isa. Hindi nila inaasahan na ang babaeng mukhang simple ay kayang lumaban ng may kahinahunan at bilis. Samantala, ang mga mamamayan na nakasaksi ay nagsimulang pigilin ang kanilang paghinga. Ang ilan ay nagre-record na ng pangyayari gamit ang kanilang mga cellphone, alam na ito ay maaaring maging isang malaking kasaysayan. Ang pulis na may malaking tiyan na sumipa sa motorsiklo ni Mang Tasyo ay muling humakbang. Ang kanyang mukha ay namumula, mas dahil sa nasirang dangal kaysa sa sakit. Buwisit, ang lakas ng loob mong kalabanin ang pulis. Akala mo ba takot kami sayo? Sigaw niya habang inaagaw ang batuta mula sa kanyang kasama. Itinaas niya ang batuta, handang ihampas kay Alena. Ngunit bago pa man siya makakilos, sinipa ni Alena ang mesa ng pangingikil na puno ng maruming pera. Ang mga perang papel ay nagsabog sa hangin, lumilipad sa kalsada. Ang mga mamamayan na nakakita ay biglang nagsigawan. Ang ilan ay tumakbo upang mamulot. Ang iba naman ay nakatitig lang na may pagkamangha. Ang pagsipang iyon ay hindi lamang pagsira sa kanilang gamit, kundi isang simbolo ng tunay na paglaban sa kayabangan ng mga tiwaling opisyal na iyon. Tama na! Ang boses ni Alena ay dumagundong. Dumukot siya sa bulsa ng kanyang jacket, naglabas ng isang espesyal na identification card na may logo ng Philippine Army. Itinaas niya ito ng mataas para makita ng lahat. Ang pangalan ko ay Teniente Alena Reyes, Special Forces, Philippine Army. Katatapos niyo lang saktan ang isang sibilyan, at mas malala pa, sinipa ninyo ang motorsiklo ng isang matandang guro na siyang nagturo sa akin noon. Ngayong araw, lahat kayo ay lumampas na sa guhit. Ang mga mamamayan ay biglang nag-ingay. Mayroong nagtakip ng bibig dahil sa gulat. Mayroong nagsigawan sa tuwa. Mayroon namang mas lalong nag-focus sa pag-record. Ang pagkakakilanlan ni Alena bilang isang sundalo ng Special Forces ay malinaw na hindi biro. Isang piling sundalo ang bumaba sa kalsada upang harapin ang isang grupo ng mga tiwaling pulis. Hindi iyon isang ordinaryong pangyayari, iyon ay isang bagay na yayanig sa publiko. Ang mga pulis na nakatayo pa ay natigilan. Ang kanilang mga mukha ay namutla. Ang ilan ay sumubok na tumawa ng pilit upang itago ang kanilang takot. Sinungaling! Imposibleng Special Forces ka. Bakit naman makikialam ang isang sundalo sa ganitong kalikalye na usapin? Ang malamig na tingin ni Alena ay tumusok na parang talim ng kutsilyo, na nagpa-realize sa kanila na hindi siya nagsisinungaling. Tiningnan ni Mang Tasyo ang kanyang dating estudyante na may namumugtong mga mata. Kaya pala, totoo ngang naging sundalo ka, Alena. Lagi kong alam na may tapang ka, pero hindi ko akalain na aabot ka sa ganito. Nanginginig ang kanyang boses, isang halo ng pagmamalaki at pagkaantig. Yumuko si Alena sandali upang magbigay galang sa kanyang guro. Lahat po ito ay dahil sa mga aral at panalangin ninyo, Tay. Nakatayo ako rito ngayon at hindi ko hahayaang may manakit pa sa inyo. Pagkatapos nito, lumingon siyang muli sa mga tiwaling pulis. Sa pagkakataong ito, may kasamang banta ang kanyang tono. Kung hindi kayo kaagad aalis, tatawag ako ng suporta. Huwag ninyo akong sisisihin kung isang armored personnel carrier ang sumagasa sa presinto ninyo mamaya. Ang pangungusap na iyon ay parang kulog sa katanghalian. Ang mga mamamayan ay lalong nagsigawan. Ang ilan ay pumalakpak pa. Pakiramdam nila ay sa wakas ay may isang taong naglakas loob na lumaban.
Samantala, ang mga tiwaling pulis, ang kanilang mga mukha ay lalong nabalisa. Isa-isa silang nagsimulang manghina. Ngunit ang pulis na may malaking tiyan ay nanatiling matigas. Ayaw niyang masira ang kanyang otoridad. Hayop ka, akala mo kung sino ka para maghari-harian dito, sigaw niya habang lumulukso patungo kay Alena. Sa isang mabilis na kilos, umikot si Alena at sinalag ang atake. Ang braso ng pulis ay kanyang pinilipit, dahilan upang ito ay mapaluhod habang sumisigaw sa sakit. Nagsigawan ng malakas ang mga mamamayan sa pagkakataong ito. Ang katapangan ni Alena ay tunay na nagpanginig sa kanilang mga puso. Tumayo si Alena ng tuwid, ang kanyang boses ay malakas. Akala ninyo ang unipormeng iyan ay kayang magtago ng katotohanan? Ngayong araw, matututo kayong lahat. Ang batas ay hindi para ipagbili. Ang kalsada na dating lugar ng pangingikil ay ngayon ay naging isang arena ng moral na labanan. Sinusubukan pa rin ng mga tiwaling pulis na panatilihin ang kanilang otoridad, ngunit malinaw na sila ay nanghihina na. Tumayo si Alena ng tuwid, ang kanyang military bearing ay lalong nagpatindi sa tensyon. Kinuha niya ang isang maliit na radyo mula sa kanyang baywang, pinindot ang isang pindutan, at nagsalita ng may matatag na boses. Alpha Team, ito si Sarah. May emergency situation. Armadong grupo, nagpapanggap bilang otoridad ng estado sa Maharlika Highway. Kailangan ng buong suporta. Ulitin ko, kailangan ng buong suporta at armor. Over. Ang mga mamamayan na nakarinig ay nagkatinginan. Ang salitang T-armor ay nagpatindig ng kanilang mga balahibo. Ang tinutukoy ba niya ay isang tunay na tangke o armored vehicle? Ilang kabataan ang agad na tumakbo sa dulo ng kalsada, gustong tiyakin kung totoong darating ang suporta. Ang mga tiwaling pulis ay nagtinginan ng may namumutlang mukha. Patay, sundalo nga talaga siya. Kung totoong may darating na armored vehicle, tapos na tayo, bulong ng isa sa kanila. Sinubukan ng pulis na may malaking tiyan na magpakatatag, kahit na malamig na pawis ang nagsimulang tumulo sa kanyang sentido. Huwag kayong mataranta, pananakot lang yan, sigaw niya. Ngunit 5 minuto ang lumipas, isang malakas at pamilyar na ugong ang narinig mula sa malayo. Isang malakas na dagundong mula sa isang bakal na makina ang yumanig sa kalsada. Hindi nagtagal, isang S-negatibo 150 Commando Armored Car ang lumabas mula sa kanto ng kalsada, sinundan ng ilang mga military truck. Ang mga mamamayan ay nagsitakbuhan sa gilid ng daan, nagsisigawan at sumisipol. Ang mga kamera ng cellphone ay nakatutok sa bawat segundo ng sandaling iyon. Huminto ang armored car sa gitna mismo ng kalsada. Ang baril nito ay nakatutok ng diretsyo sa hanay ng mga tiwaling pulis. Mula sa sasakyan, mga sundalong may kumpletong sandata ang bumaba ng may mataas na disiplina. Pumila sila at pinalibutan ang lugar na nagpamukhang mga daga na nakulong sa isang bitag sa mga tiwaling pulis. Isang opisyal ng Special Forces ang tumalon mula sa armored car, sumaludo kay Alena. Natanggap na namin ang utos, Tenyente. Ang lugar ay selyado na. Handa na para sa aksyon, malakas niyang sabi, na lalong nagdagdag ng psychological pressure sa mga tiwaling pulis na ngayon ay nanginginig na. Nagsigawan ang mga mamamayan. Mabuhay ang sandatahang lakas. Ipatupad ang tunay na batas. Buwagin ang kotong. Ang boses ng masa ay lalong lumakas, nanginginig sa buong kalsada. Ang mga live recording ay kumalat na sa social media, naging trending sa loob lamang ng ilang minuto. Humakbang si Alena, ang kanyang mukha ay malamig. Ngayon, bibigyan ko kayo ng huling pagkakataon. Sumuko kayo. Ilabas ninyo ang lahat ng baho ng inyong gawain, o hahayaan kong kalagkarin kayo ng aking mga tauhan sa paraang gusto nila. Ang kanyang tono ay kalmado, ngunit bawat salita ay parang martilyo sa tainga ng mga tiwaling pulis. Sinubukan ng pulis na may malaking tiyan na pigilan ang kanyang takot, ngunit nanginginig ang kanyang boses. Sumusunod lang po kami sa utos, Tenyente. Hindi po kami ang nagsimula nito. Ngunit bago pa man siya matapos magsalita, tinitigan siya ni Alena ng matalim. Haharapin ko ang hepe ninyo. Pero kayo ay may kasalanan pa rin dahil ipinagbili ninyo ang inyong uniforme para sa maruming pera. Sa sandaling iyon, isa-isang nagsimulang ibaba ng mga pulis ang kanilang mga armas.
Mayroon pang direktang lumuhod, natatakot sa armored car na nagbabanta sa kanilang likuran. Tanging ang pulis na may malaking tiyan ang nanatiling matigas ang ulo, kahit nakitang-kita ang panginginig ng kanyang katawan. Si Mang Tasyo, na kanina pa nanonood na may namumugtong mga mata, ay humakbang. Ang kanyang boses ay paos ngunit puno ng otoridad. Alena, turuan mo sila na ang unipormeng iyan ay dapat gamitin para magprotekta, hindi para manakit. Lumingon si Alena at tumango ng may paggalang sa kanyang guro. Pagkatapos ay muli niyang tiningnan ang grupo ng may tingin na bakal. Masusunod po, Tay. Ngayong araw, matututo sila. Ang dagundong ng armored car na huminto sa gitna ng kalsada ay bahagyang nagpayanig sa semento. Ang bakal na baril nito ay nakatutok ng diretsyo sa mga tiwaling pulis na ngayon ay tuluyan ng nawalan ng otoridad. Patuloy na nagsisigawan ang mga mamamayan. Ang ilan ay sumisigaw ng malakas, hulihin sila. Parusahan. Huwag nang hayaan ang kotong sa kalsada. Ang boses ng taong bayan ay naging isang sandata na mas nakamamatay kaysa sa kanyon. Humakbang si Alena. Ang kanyang mga combat boots ay malakas na tumama sa lupa. Tiningnan niya isa-isa ang mga mukha ng mga tiwaling pulis. Ang kanyang tingin ay parang talim ng kutsilyo na nagbabalat sa kanilang kahihiyan sa harap ng publiko. Akala ninyo makakapagtago kayo sa likod ng uniforme? Ngayong araw, nakikita ng taong bayan ang tunay ninyong mga mukha. Ang mga kamerang iyan ay nagre-record at malalaman ng buong mundo. Malakas niyang sabi. Isa sa mga pulis ang sumubok na tumakbo sa gitna ng mga tao. Ngunit agad siyang pinigilan ng isang sundalo ng Special Forces at ibinagsak sa lupa, saka pinusasan. Lalong umingay ang sigawan ng mga mamamayan. Mas maraming cellphone ang itinaas. Huli kayo lahat. I-record pa, sigaw ng isang binata. Ang pulis na may malaking tiyan ay sumusubok pa ring manindigan. Ang kanyang mukha ay namumula. Nagangalit ang kanyang mga ngipin habang sumisigaw, mga pulis kami. Hindi ninyo kami maaaring basta-basta kalagkarin sa harap ng publiko. Itinuro niya si Alena, sinusubukang manakot. Ngunit ang kanyang boses ay hindi na kasing tapang ng dati, mas parang sigaw ng isang taong desperado. Lumapit si Alena. Ang distansya niya ngayon ay isang dangkal na lang mula sa mukha ng pulis. Dahil nga kayo ay nakasuot ng uniforme, kaya kayo hahatulan sa harap ng taong bayan. Hindi ninyo lang dinungisan ang pangalan ng inyong institusyon, kundi ipinagkanulo ninyo rin ang inyong sinumpaang tungkulin. Ang kanyang malamig na mga salita ay nagpatahimik sa pulis. Sa isang senyas ng kamay, nagbigay ng hudyat si Alena. Agad na kinalagkad ng mga sundalo ng Special Forces ang mga tiwaling pulis isa-isa, pinupusasan sila ng walang awa. Mayroong nagpupumiglas, mayroong nagmamakaawa, mayroon namang nakayuko na lamang. Ngunit sa mata ng mga mamamayan, lahat ng iyon ay parang katarungan na sa wakas ay dumating pagkatapos ng mahabang panahon ng pananahimik. Tiningnan ni Mang Tasyo ang lahat na mailuha sa mga mata. Salamat, Alena. Ipinaglaban mo ang laging itinuturo ko sa iyo, katarungan higit sa lahat. Mahina ang kanyang boses, ngunit sapat na para tumagos sa puso ng mga taong nakapaligid sa kanya. Samantala, ang lokal na media na dumating na ay nagsimulang mag-live coverage. Ang mga mikropono ay itinutok kay Alena. Ang mga kamera ng telebisyon ay nakatutok sa kanya. Isang reporter ang sumigaw, Tenyente, totoo po bang nagpababa ang Special Forces ng armored vehicle para lang labanan ang kotong? Ano po ang mensahe ninyo sa taong bayan? Tiningnan ni Alena ang kamera ng may kahinahunan. Ang mensahe ko ay simple lang. Huwag kayong matakot na labanan ang kawalang katarungan. Ngayong araw, bumaba ang armor, hindi para sa gyera, kundi para protektahan ang mamamayan mula sa kaaway na nagkukubli. At hayaan nating makita ng lahat, walang sinuman ang mas mataas sa batas, kahit pa ang mga nakauniporme. Ang mga salitang iyon ay agad na naging headline sa loob lamang ng ilang oras. Sa social media, ang video ng aksyon ni Alena ay naging trending na may milyon-milyong manonood. Ang mga hashtag na Kotong Cops, Babaeng Sundalo, at Special Forces ay yumanig sa mundo ng internet. Naramdaman ng mga mamamayan na may kumakatawan sa kanila, habang ang institusyon ng kapulisan ay nagsimulang magipit sa presyon ng publiko. Ang pulis na may malaking tiyan ay ngayon ay nakaupo na at nakaposas.
Ang kanyang mukha ay namumutla. Mahina siyang bumulong sa kanyang kasama, tapos na tayo. Tapos na ang career natin. Ang kanyang kasama ay nakayuko na lamang, hindi makapagsalita. Tumayo si Alena ng tuwid, tinitingnan sila ng malamig. Simula pa lang ito. Pagkatapos nito, haharapin ninyo ang korte militar at ang lipunan. Matututunan ninyo ang kahulugan ng kahihiyan. Kinagabihan, halos lahat ng pambansang istasyon ng telebisyon ay nagpapalabas ng parehong footage. Isang babaeng nakaunipormeng special forces na matatag na nakatayo sa harap ng isang armored vehicle. Malakas na binubuwag ang isang grupo ng mga pulis na nangingikil. Ang video ay paulit-ulit na ipinalabas, naging pangunahing balita sa gabi. Ang mukha ni Alena ay malinaw na nakikita, pati na rin ang mga namumutlang mukha ng mga tiwaling pulis na nahuli ng kamera habang pinupusasan. Sa social media, ang mga video na kuha ng mga mamamayan mula sa iba't ibang anggulo ay naging viral. Ang mga komento mula sa mga netizen ay bumaha sa internet, grabe, armored vehicle para lang sa kotong. Mabuhay si Teniente Alena, bayani ng bayan, kailangan ninyong maglinis, sobra na to. Ang mga hashtag na Special Forces Kotong at Babaeng Bakal ay naging numero 1 trending topic. Sa isang conference room sa Camp Crame, ang headquarters ng Philippine National Police, ang kapaligiran ay napakatindi. Ang mga general ay nagbubulungan, ang kanilang mga mukha ay seryoso. Nasa buong bansa na ito. Hindi na natin pwedeng magkunwari na walang nangyari. Kung hindi tayo agad kikilos, masisira ng tuluyan ang imahe ng institusyon, sabi ng isang general na may mabigat na boses. Ang chief na nakaupo sa dulo ng mesa ay kumatok sa mesa ng isang beses na nagpatahimik sa buong silid. Ang mga opisyal na iyon ay lumampas na sa guhit. Ipinahiya nila ang ating uniforme sa harap ng taong bayan. Sumasang-ayon ako, kailangan ng mariing aksyon. Walang kompromiso. Lahat ng sangkot tanggalin sa serbisyo ng walang karangalan. Ang desisyon ay lumabas na malamig at hindi matitinag. Kinabukasan, isang malaking press conference ang ginanap. Ang mga reporter ay dumagsa sa gusali ng ang mga kamera at mikropono ay nagsisiksikan. Isang opisyal na tagapagsalita ang tumayo sa podium na may seryosong mukha. Matapos ang masusing investigasyon, idinedeklara namin na ang grupo ng mga pulis na nahuling nagsasagawa ng iligal na pangungolekta ay papatawan ng mabigat na parusa. Sila ay opisyal ng tinatanggal sa serbisyo ng walang karangalan. Ang aming institusyon ay hindi kinukonsinti ang ganitong uri ng paglabag. Ang mga mamamayan ay nagsigawan sa tuwa. Pinuri ng media ang katatagan ng desisyon. Ngunit malinaw sa lahat na ang desisyong iyon ay hindi lalabas kung wala ang katapangan ni Teniente Alena na nagpababa ng armored vehicle para sa taumbayan. Samantala, sa kampo ng Special Forces, ipinatawag si Alena ng kanyang commander. Ang commander ay nakatayo na ang mga kamay ay nasa likod, tinitingnan si Alena ng malalim. Alena, alam mong ang ginawa mo ay labag sa standard procedure. Ang armored vehicle ay hindi para iparada sa pampublikong daan. Tumayo si Alena ng tuwid at sumaludo. Alam ko po, sir. Pero hindi ko po kayang manahimik na lang habang nakikita kong inaapakan ang mamamayan, lalo na ang dati kong guro. Kung iyon po ay isang pagkakamali, handa po akong harapin ang anumang kaparusahan. Ang kanyang boses ay matatag, walang bahid ng pag-aalinlangan. Ang commander ay natahimik sandali at pagkatapos ay bahagyang ngumiti. Matigas talaga ang ulo mo. Pero kailangan ng mundo ng mga sundalong matigas ang ulo na kumakampi sa taong bayan. Ginulo mo ang buong bansa, Alena. At minsan, iyon ang kailangan para magkaroon ng malaking pagbabago. Si Mang Tasyo, na nanonood ng balita sa kanyang bahay, kasama ang kanyang lumang motorsiklo na inayos na ng mga kapitbahay, ay napaluha. Anak, hindi ka lang naging isang piling sundalo, kundi naging pag-asa ka rin ng bayan. Ipinagmamalaki kita, Alena. Ang mga araw pagkatapos ng pangyayari ay nagbago ang kapaligiran sa bansa. Sa maraming lugar, ang mga iligal na checkpoint ay biglang nawala. Ang mga kalsadang dati ay puno ng pangingikil ay biglang luminis. Ang mga opisyal na dati ay nangingikil ay ngayon ay takot dahil lahat ng mata ng mamamayan at media ay nakatutok sa kanila.
Ang pangalan ni Teniente Elena ay naging bukang-bibig, binabanggit sa mga usapan sa mga kapihan hanggang sa mga akademikong forum. Sa telebisyon, nagdebate ang mga eksperto sa batas at mga leader ng komunidad. Ang ginawa ni Teniente Elena ay talagang radikal. Ngunit ipinaalala niya sa atin na ang batas ay para sa taong bayan, hindi para ipagbili, sabi ng isang analyst. Halos lahat ay sumang-ayon na ang hakbang na iyon ay naging isang turning point na pumilit sa institusyon ng kapulisan na tunay na magbago. Mabilis na kumilos ang Camp Crame. Inanunsyo ang mga reformang panloob. Lahat ng miyembro ay obligadong sumailalim sa evaluation ng integridad. Ang mga iligal na checkpoint ay permanenteng isinara at isang hotline para sa mga reklamo ay binuksan para sa publiko. Maging ang chief mismo ay lumabas sa telebisyon at nagsabi ng mga salitang bihirang marinig, "Humihingi kami ng paumanhin sa taong bayan. Magbabago po kami." Ang mga mamamayan ay nagsigawan sa tuwa. Sumulat ang media ng malalaking headline, "Kotong, tumbado. Reforma, sinimulan din." Binaha ng suporta si Elena sa social media. Mayroong gumawa ng mural ng kanyang mukha sa mga pader ng lungsod. Mayroon namang tumawag sa kanya na ang babaeng bakal ng bayan. Kahit na si Elena mismo ay hindi kailanman naghanap ng kasikatan, ang kanyang pangalan ay ngayon ay isang simbolo ng paglaban. Sa kanyang bahay, nakaupo si Mang Tasyo sa beranda habang tinitingnan ang langit sa hapon. Umiti siya ng bahagya nang lapitan siya ng ilang mga estudyante niya sa katekismo na may dalang dyaryo kung saan nakalathala ang mukha ni Elena sa harap na pahina. "Tay, ito po yung dati ninyong estudyante, di ba? Ang galing niya ngayon," tanong nila nang may kawalang malay. Tumango lamang si Mang Tasyo, ang kanyang mga mata ay namumugto. "Hindi lang siya estudyante ko. Isa na siyang guro ngayon para sa buong bansa." Samantala, si Elena ay nakaupo sa kanyang barracks na may kumpletong uniforme. Binabasa niya ang mga balita tungkol sa epekto ng kanyang ginawa. Isang kapwa-sundalo ang umupo sa tabi niya at nagsabi, "Alam mo ba, Elena? Isa ka ng buhay na alamat." Ngumiti lamang si Elena ng bahagya. Hindi mahalaga ang alamat. Ang mahalaga ay hindi na inaapi ang taong bayan. Nang gabing iyon, sa isang internasyonal na forum, ang video ni Elena kasama ang armored vehicle ay ipinalabas bilang isang halimbawa ng katapangan ng isang sundalo laban sa korupsyon sa loob ng sariling hanay. Ang buong mundo ay sumulyap. Pinuri ang Pilipinas sa katapangan nitong kumilos ng may katatagan kahit palaban sa sarili nitong mga opisyal. Sa pagtatapos ng araw, tumayo si Elena sa balkonahe ng kanyang barracks, nakatingin sa malayo sa syudad na kumikinang ang mga ilaw. Huminga siya ng malalim at bumulong sa kanyang sarili. Hindi pa tapos ang misyon na ito. Laging mayroong susubok na mang-api. Ngunit habang ako ay nakatayo, hindi kailanman mag-iisa ang taong bayan. At mula sa araw na iyon, naniwala ang mga tao na kahit nabalutin ng kadiliman ang batas, laging may isang liwanag na maglalakas loob na tumagos, tulad ni Teniente Elena. Ang magiting na